Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number one, good diet. Number two, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. On Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa.
1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga hindi text messages. Mga comment, ayan, sa ating Facebook live streaming. Bawas-bawas tayo. Kasi si Senyas na naman to maya-maya ng konti. Good morning kay Miggy Villa, kay Francisco Antonio Ramirez Garcia, Anthony Abrenica, Raul Destacamento from Sorsogon, si Ramon Abadillo ng Santa Rosa, Laguna, Ivy Gutierrez ng Tayug, Pangasinan, Belen Rivera ng Santo Tomas, Batangas, si Wilma Limpios. Sabi niya, taga Cityland, Barangay de Ocampo 13, Martires, Cavite. Sabi niya, nakikinig lang ako sa radio. Mahirap nang mag-comment sa mga magagaling. Ito ay patungkol sa impeachment trial. Ano ho? Ayan, nanonood rin sa atin si Saturnino Lauay Sr., Didi Manuel, dyan sa Bacoor, Cavite. Si Henry Dolohan ng Botolan, Zambales, Mapataw, Jerizon, dyan sa Cagayan Valley. Revelito Magallones ng Victoria, Tarlac, Leo Havares ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayan, naalala ko lang kahapon kasi, ayan, dahil day off ko, nanonood ako ng mga travel vlog. At napakaganda talaga. Isa sa mga napanood ko ang El Nido. 'Di ba? Yung mga hindi ko pa napupuntahan, napaulit-ulit kong pinapanood. Tinatakam ko lang yung sarili ko. Maraming salamat kay Fatima Manalabaw, si Tristan Wyatt Gulay, Annabel Fuentes ng San Jose Occidental, Mindoro. Si Edmar Abad, tamang usok lang daw ngayon. Hindi, bakit naman? Ayaw magsimba sa bagay. Kung nagagawa mo pa rin namang magdasal, kuya, ha? Hello! Ayan, may pumasok. Rolin Narciso, taga Negros daw siya at nanonood siya ngayon. Aba, kaapelyido ko si Kuya Rolin. Si Ivy Gutierrez dyan sa Pangasinan at si Eli Galsote dyan sa Bacoor, Malino. Si Melvin Ugbamin, Lauro San Jose ng Bicol, Camarines Sur, Jepoy Moneva ng Cotabato City, si Florence Regalo at si Robert Escala ng Calamba City, Canlubang. Marami-rami pala yung na-screenshot ko. Si Dean Llorca, Atoy Bansil at si Melvin Ugbamin. Ayan. Okay, maya-maya yung sa YouTube, ha, kasi nasa harap ko lang naman. Na may monitor dito sa harap. Yung sa Facebook kasi kailangan kong i-check sa Facebook, sa ating page ng DZRH News, tapos i-screenshot ko yung mga comment. Okay, nasaan na ba tayo sa pinag-uusapan natin kanina? Yung sa impeachment, ano? Kontento ba kayo dun sa naging testimonya naman nung dalawang dating opisyal ng Land Bank? Dahil kung ang prosekusyon, sabi nila ang napatunayan daw doon yung pag-withdraw ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong panahon ni VP Sara. Dahil ang sabi ng mga testigong sina Violeta Constantino at Nenita Camposano, unusual ang malalaking cash withdrawals na kanilang nasaksihan sa mahigit 3 dekada ng paglilingkod sa Land Bank. Pero sinabi rin naman nila na hindi naman masasabing porket unusual ay illegal na.
Yan yung mga kabilang sa pinag-aaralan at titimbangin ng ating mga senator judges. Ang inaabangan ay yung yung tax records ng BIR. Kung mayroon bang mga impormasyon na lalabas doon. Naiintindihan din naman natin yung kampo ng mga Duterte. Kasi bagamat ang sabi ng Malacanang, di maganda kung malalaman na sa malinis galing yung kanilang pera. Tayo nga rin kahit pa 5,000 lang yung nasa bank account natin. Diba? Hindi naman natin ipangangalandakan o ipinangangalandakan, diba, yung laman ng ating mga bangko. Sasabihin na naman ng iba dyan na buti nga may 5,000 ka pa. Ay, pero totoo ho yun naranasan ko rin yun dati. Na talaga namang dadaan lang. Actually, kahit ngayon. Dadaan lang yung sahod mo, parang withdrawin mo lang, dadaan lang dun sa payroll account mo. Tapos pag binudget mo na, talagang halos walang matira. Sakto lang sa mga pangangailangan. Kulang pa minsan. Yun yung gagawan mo naman ng paraan para madagdagan. Yan, gagawa ka ng paraan, didiskarte ka na, madagdagan pa yung kita mo kasi yung sahod mo kulang pa sa mga gastusin. Paano ka pang extra, Paano pa yung mga sasabihin natin na deserve ko to? Ayan, nakaka-relate yung ilan sa ating mga kababayan na minsan, di ba, ganun tayo na dahil yung sahod natin ay kulang nga o sakto lang, hindi na natin nabibili yung iba na matatawag na luho. Pero minsan nararamdaman din naman natin na parang dapat bumili naman ako noon kasi trabaho ako ng trabaho. So dapat ay matikman ko rin yun kung pagkain yun, di ba? Kaya may gustong-gusto ka na gamit na pakikinabangan mo na nanghihinayang ka na gumastos doon, na pag-iisipan mo pa ng maraming beses, kailangan ko ba? O gusto ko lang? Ako, may mga nagdedebate na tungkol sa impeachment. Siyempre, yung ilan sa atin ay may gusto sa paraan ng pagtatanong ng ilan sa ating mga senador. Yung iba naman ay medyo hindi rin nagugustuhan, na parang ang sabi nga ng iba parang namang obvious masyado na kumakampi dun sa kabilang panig. Well, hindi pa naman ho tapos. Actually, kaumpisa pa lang. Ilang araw pa nga lang ba? Ilang linggo pa lang. Diba? Nabawasan pa nga ng 2 araw dahil dun sa SONA ng Lunes at kontra SONA nung Martes. Pero ngayong linggo, ayan, na 3 araw na naman, Lunes hanggang Miyerkules, siguradong mainit na naman ang magiging usapin sa impeachment. Nag-break lang tayo nung nakaraang linggo na ang topic, karamihan ay yung mga binanggit ng Pangulo dun sa SONA. Pero kapag may mga bagong impormasyon na lumabas dito sa impeachment trial, impeachment hearing, siguradong mainit na naman ang debate ng ating mga kababayan, lalo na sa social media. Oo nga pala, ang isa pang balita na humabol nitong nakaraang linggo, nitong weekend, ay yung paggalaya ni dating Senador Bong Revilla na pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa. Anong piyansa? 1 milyon para sa kasong malversation. Siyempre, yung ating mga kababayan, yung iba ay hindi rin sang-ayon sa naging hakbang na yan. Sabi naman ng iba, hindi pa naman tapos ang kaso. Ano pa lang yan? Bail petition.
So aabangan natin kung saan nga ba mauuwi dahil marami na rin tayong nasubaybayan ng mga ganyang pangyayari. At ano nga ba ang kinahinatnan? Ay gusto ko yung maraming nag-share tungkol sa kanilang mga sweldo, sahod. Sabi ni Bentong, koreka. Pag hindi napunta sa bangko, paycheck to paycheck ang kalakaran dahil madaling gastahin ang nasa bulsa lang ang pera. Totoo yan. Yung sa akin kasi, wini-withdraw ko doon sa payroll account kasi sabi nila dati, sabi nila na hindi ka dapat dyan nag-iipon, hindi mo dapat ini-stay dyan yung pera mo. So ililipat mo lang doon sa ibang account mo. Yun ay kung may matitira. Hindi ko sinasabing wini-withdraw ko at nililipat lang sa ibang account. Paano naman yung gastusin ko? Ayan, kapag may natitira, magsusubi tayo ng pang-emergency, syempre. Savings kung kaya. At pang-travel, pang-ipon. Para makatravel, yun yung deserve ko to. Okay, Het! Ikaw na ulit. Pilipinas ang oras, 8:36 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balik ang palatuntunang Isyung Pambayan.
Nagbabalik po ang programang Mga Isyong Pambayan at pansamantalang humahalili kay Manang Mil Kirgunan. Ito po si Leth Narciso. Nasabi ni Het, may isa pang gap. Yung kababalik mo lang no? Okay, sige, pasadahan natin yung ilan pa sa mga mensahe. May tatalo pa ba sa encashment ni Inday to cash pero zero cash daw lumalabas sa SALN Plus bank accounts niya. Yung pag-withdraw ng malalaking cash ay gawa ng contractors at district engineers na sangkot sa GHOST Substandard Flood Control Projects. Ipinakita pa nga sa video ni Na Hernandez. Si Bento, ngayon ay kaskas sa card ang gamit ko pero pag bayaran na ay pay in full plus meron pang cashback. Parang alam ko yung gamit mong yan, Bentong. Malamang pareho tayo. Siyempre, nanghihinayang din tayo doon sa cashback, Kahit, lang yan, 1%. Diba yung kahit 100 pesos yung babayaran mo? Gagamit ka ng card kasi may cashback. So, magkano yung balik? Piso, tama ba? Sabi ni Ini, same tayo Let. Basta yung sobra sa gastusin, lipat sa savings account. Di mo kasi alam ano ang mangyayari sa hinaharap. Totoo ho. Kaya din tinatanong ko nga kanina yung account dun sa SSS. Kasi hindi ko na alam yung proseso ngayon. Halimbawa kapag may loan ka, saan ba pumapasok? Sa bank account, tama ba sa bank account daw na naka-register sa SSS? Kasi dati, nung huling loan ko sa SSS, parang cheque pa yung natanggap ko Hindi na ulit ako naglo-loan kasi inilalaan ko yon kapag may emergency, tas kailanganin, di ba? At least ay may matatakbuhan ka. May mauutangan ka pala. Sa sa Pag-ibig rin. Dati naglo-loan ako diyan kasi pinapayuhan ka na mag-loan ka para tumataas daw yung halaga na pwede mong i-loan kalaunan. So irereserba na lang natin kapag kailangan. Sabi ni Lydia Peligro, marami talagang fake news. Saan ho ba yung tinutukoy ninyo sa social media? Sa bagay kahit hindi yata sa social media Kagaya ngayon, di ba? Mayroong lumabas na yung tungkol sa utak ng Pilipinas. Yan, ang outstanding debt ay umabot sa record high na 19.07 trillion at the end of June 2026. Tapos yung mga comment na kaagad, sobrang negatibo sa administrasyon. Pero kailangan ho nating maintindihan na hindi, yung utang ho na yan ay hindi lang naman administrasyong Marcos ang nangutang. Yan ho ay mula pa nung mga nakaraang administrasyon. So tuwing bawat administrasyon ay laging record high kasi parang hindi naman bumababa yung utang natin ever. Base sa siguro yung kung mula halimbawa nung nakaraang administrasyon hanggang sa kasalukuyan, laging pataas, laging kulang yung pantusto sa ating budget at kaya kailangang mangutang ng pamahalaan. Ito halimbawa, ni-research ko to para naman may idea yung ating mga kababayan. Hindi tayo naliligaw basta-basta. Noong 2016, tama ba? 2016 nung maupo ang administrasyong Duterte. At the end of June 2016, ang utang ng Pilipinas ay nasa 6.09 trillion pesos. Noong 2017, naging 6.65 trillion. 2018, 7.29. 2019, 7.73. 2020, 9.79. 2021, 11.73. 2022, 13.41.
2023, 14.62. 2024, 16.05. 2025, 17.71. Nung May ay 18.55 trillion at ngayong nitong June, 19.07. Di ba napansin nyo, pataas lang ng pataas, nadadagdagan yung utang ng Pilipinas pero hindi nababawasan. Bagamat mayroong provision sa budget para sa pagbabayad ng ating utang, hindi rin kasi ganoon kalaki yung napupunta doon. Parang kumpara dun sa inuutang natin, syempre mas malaki yung inuutang natin kaysa dun sa halagang pinangsusulong natin, pinambabayad ng utang. Okay, ayan, sabi ni, teka. Sabi ni Andoy, basta ako kumakain ng 3 beses isang araw. Sobrang blessed ko na. Talagang, oo, madaming hindi kumakain 2 beses isang araw. Sabi ni Ateng Teresita, ako ay naiinis sa pagtatanong ng 3 senador. Sino ba yung 3 senador na yan? Malamang may idea rin yung iba nating kababayan kung sinong tinutukoy ni Ateng Teresita. Ang iniisip ko, bakit kailangan mag-withdraw ng super laking cash? Ako 10K lang mag-withdraw ng cash sa ATM. Pwede na mga check or online magbayad, kahit nga salaries ng empleyado pwedeng online. Oo nga. Hanggang 10. Kasi pag mas mataas dun sa amount, iba-iba yung mga bangko ng hanggang magkano yung pwede mong withdrawin halimbawa sa ATM. Pero pag sobra doon, kailangang mag-over the counter ka na. Ang isa pa sa napapansin ninyo sa mga bangko, ito may mga narinig akong ganitong reklamo Kapag nagdeposito ka ng pera, kahit gaano pa kalaki yan, okay lang, tatanggapin nila yan. Kapag nag-withdraw ka ng pera, tapos medyo malaki-laki yung withdrawin mo, parang tinatanong pa ba kung saan gagamitin, parang ganyan. So iba, bakit ba? Pera ko naman yan. O meron din daw na kapag nagdeposito ka tapos sobrang laki, siguro maintindihan din naman natin yung mga bangko na kung halimbawang hindi naman ganun ka-active yung account mo tapos o kaya maliit lang talaga yung maintaining balance mo, tapos bigla kang nagdeposito halimbawa ng sobrang laki, talaga namang magtatanong rin yung mga bangko, baka may iba lang sa atin na hindi ganun yung yung pagtanggap na bakit naman ganun sila mag-usisa. Well, 'di ba? Meron ngang batas tungkol ho diyan. Good morning po kay Melissa Ahes. Ayan, pinapabati ho kayo ng inyong asawa diyan sa San Pablo City, nakikinig daw ngayon. Maganda naman yang pagtataas sa 350,000 ng exemption sa income tax. Pabor kahit saan ko na self-employed, baka naman lumaki lalo ang utang ng gobyerno. Ayun din yung problema Kapag halimbawa binawasan yung buwis, tapos walang ibang mapagkukunan ang pamahalaan ng pantustos doon sa ating National Expenditure Program. Saan din kukunin? Ayun nga, mangungutang. Sino nagbabayad ng utang? Tayo rin, syempre. Si Bentong, sabi niya kay Evan, Grace Piatos daw is no other than Inday herself. Marami ang excited. Ayan, si Evan, sabi niya, push the impeachment. I want to know who is Grace Piatos. Sabi ni Ohenso, yung kapitbahay namin biglang nagkasasakyan, hindi naman sila ganun kapera. Pwede ko rin bang pabuksan ang bank account nila?
Ay, happy birthday kay Gabriel Viernes Reyes. Nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. 16 years old na siya. Happy birthday, Gabriel. Si Kuyang Arnold, good morning, Let. Maulan dito sa Ilagan City, Isabela, na talaga namang okay, at least okay, para daw sa pananim na mais. Sana ho'y marami kayong anihin. Sabi yang ayuda parang vote buying sa totoo lang, sabi ni Antonio Carrasco. Yun nga, kaya hindi rin natin masisisi yung ilan sa ating mga kababayan na sinasabing, bakit ba hindi gawa ng paraan na gumawa ng mga programa para itong mga may hirap na ito ay magkaroon ng trabaho imbes na binibigyan lang sila ng ayuda. Yung mga pansamantalang ayuda na ibinibigay, maiintindihan pa natin. Halimbawa, kung base doon sa mga paliwanag ng mga opisyal, yung mga halimbawa, kapag itong nangyayaring giyera sa Middle East, na apektado tayo dahil dun sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nakaapekto sa presyo ng mga bilihin. Kasi ang iniiwasan, halimbawa, nakaalis na, may mga kababayan tayo na nakaalis na dun sa estado ng pagiging mahirap, pero dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin na yung kanilang panggastos ay hindi sasapat, at kapag yun ay ginastos nila, na baka pwede silang bumalik dun sa pagiging mahirap. Yun daw ang inaagapan ng pamahalaan. Pero yung forever na. Ayan, marami pa rin ho ang kumu-question sa 4-piece. Marami ang hindi pa rin sang-ayon dyan. Lalo na kapag gaya sabi ko kanina, kapag nakikita nila na yung ilan sa mga, hindi naman natin nila lahat, yung ilan sa mga benepisyaryo, parang hindi nila deserve. Okay! Pakyut na ulit si Het. Sumisilip-silip. Pilipinas ang oras, 8:52 ng umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal
Bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pabalik ang palatuntunang Isyung Pambayan. Ilan pa sa mga mensahe sa ating Facebook live streaming, si Arturo Comilio. Ayan, nanonood daw siya sa Llorente, Eastern Samar. Si Wilma Limpios, happy birthday kay Joy Laurente. Hermogenes Cardenas, good morning po. Willie Velasquez, si Bongbong ng Santiago City. Sabi ni Wilma, kawawa naman mga apo ko, malaki utang ang Pilipinas, magbabayad pa rin tayo. Bagoong na nga lang ulam ko. Masarap ng bagoong minsan, ha? Tapos may kasamang nilagang talong at nilagang okra. Minsan lang, wag lagi-lagi. Grabe naman kung lagi-laging bagoong ang ulam. Sabi ni Bentong, malaki utang ng bansa dahil sa pandemic pero maraming yumaman sa administrasyon na ngayon at ngayon ang nagbabayad niyan. Ayan, sabi ni Ating Teresita, baka online na rin ang SSS loan kasi ang pension online lang pumapasok sa enrolled bank account ng pensioner. Sabi ni Ini, maganda ang regular na paglo-loan sa SSS at Pag-ibig. Kasi pag di mo gagawin yon, may ibang gagamit ng account mo. O, totoo daw ho yan. Kami sa office after 50% ng loan na bayaran, renew na agad kami. Pwede naman yon. Sabi ni Noel Dolosan, dapat singilin ng gobyerno ng Pilipinas ngayon ang bansang Amerika at Israel sa mataas na presyo ng gasolina, pagkain at iba pa. Ito ang masamang resulta ng ginawa nilang giyera sa gitnang silangan. Hello kay Michael Montero, kay ayan, tumaas na. Ayan, si Noel Dorosan ay nanonood sa atin ngayon sa maginaw na Melbourne, Australia. Ingat-ingat po ha dun sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Na yung iba ay nakikipagsapalaran para sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Yung iba naman ay mas pinili ng doon manirahan. Doon sila nakakita ng oportunidad, mas magandang oportunidad. At yung iba naman ay nagto-travel lang, bakasyon. Ayan, vacation mode. Si Kaloy, nanonood sa atin dyan sa Palawan, South Brooks Point. At si Franz Larel Dumagasang. Nakasing space. Yung mga pangalan, ayan. Nanonood sa atin sa Binangonan, Rizal. Sabi ni Ini, nagtataka ko bakit tuloy pa rin tayong pinapautang ng World Bank at ADB kung talagang mahirap ang Pinas, bakit ganon? That only means may capacity tayo to pay off our debts, di ba? Ay, ito naman ang sosyal na bagoong kasi ang kasama ay kare-kare. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ingat-ingat po. Ano man ang inyong mga lakad ngayong araw ng linggo, ano man ang inyong mga gagawin, iba yung pag-iingat. Ayan, lalo na dun sa mga lugar na malakas ang ulan, nakararanas ng mga pag-ulan dahil epekto ng habagat at ng bagyong Luis.
At sa ngalan po ni Manang Milky Rigunan, ako po ang iyong nakasama, Leth Narciso, dito sa mga isyong pambayan. Susunod na, DZRH documentary kasama sina Giselle Ricafort at Ediel Parosa. Pilipinas ang oras, 9:00 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.